Naka-istambay ang magkaibigang Tony at Aggie sa isang mataas na pwesto sa kanilang baryo at kapwa pinagmamasdan ng paglubog ng haring araw. Nang mga oras na yon, kanilang pinag-uusapan ang maaaring gagawin nila sa paparating na mahal na araw. Aggie, anong plano mo sa mahal na araw? Saan tayo hagilap ng mutya? Tony, bahala na. Kung saan? Alam mo kung tutusin, marami na tayong mutya. Magkakaiba nga lang. Pero syempre, Aggie, iba pa rin yung sarili nating sikap. Katulad mo, meron kang mana sa yumao mong ama. At ako rin, may mana rin ako sa yumao kong ama. Sa bagay, mayroon ka nga palang punto doon. Pero alam mo ba, napag-alaman ko rin sa aking ama na nagagamit din pala ang ngipin ng kalabaw. Oo, nasabi rin sa kanya ni tatay. Kaya lang, kaninong kalabaw ang pupuntirihin natin? Pero wag na, baka mahuli tayo ng may-ari. Malintikan pa tayong dalawa. Sige na, tara na at madilim na. Habang naglalakad si Tony at si Aggie, hindi nila maiwasang mapatingin sa mga lalaking maingay na nag-iinuman sa ilalim ng punong mangga. Sino kaya mga yun? Nako, pag nakita sila ng may-ari niyan, yari sila doon. Masungit pa naman yung hapon na yun. Talaga. Tara, wag na natin silang pansinin. Hayaan natin silang mag-away-away dyan. Oo nga. Hindi nagtagal, yung mga nag-iinuman ay sinisigawan sila. Diretso lang sa paglalakad ang magkaibigang Tony at Aggie. Hanggang sa isa sa mga ito ang mabilis na tumakbo. Bakit po ba? May kailangan ho ba kayo sa amin? Kayong dalawa kanina ko pa kayo tinatawag. Bakit po? Tumagay muna kayo. Nako, hindi ho kami umiinom. Kapag sinabi kong tumagay, tumagay kayo. Ha? Hindi ho talaga. Nabusit ang lalaking yon, kaya't mabilis na inundayan ng suntok si Tony sa likod. Susuntukin din sana nito si Aggie nang mabilis itong makalihis. Pilit na hinahatak ni Aggie si Tony para tumakbo. Pero dahil sa nasaktan na noon si Tony, ayaw na niyang umatras sa hamon. Hindi! Ba't tayo atras? Sinimulan nila tayo Baka hindi nila tayo kilala. Halika na, Tony. Huwag mo nang patulan ng mga yan. Anong hindi kilala? Baka kayo ang hindi nakakakilala sa amin. Mga bata lang kayo kung tutusin. Wala pa kayo sa kalingkingan nang inabot namin. Sabihin na natin ganon. Wala namang kaming pakialam sa kung ano mang inabot nyo sa buhay. Bastos ka talagang magsasagot Sinuntok na naman nun si Tony sa likuran, sa panga at kung saan-saan. Aray! Sabi ko naman sa iyo huwag na nating patulan ng mga to. Lagot ka, baka maputol yung mukha mo. Hindi. Aba, napakatibay mong bata ka. Sa muling pagsugod ng lalaking yon, si Aggie ang humarap sa kanya. Sinalubong yon ni Aggie ng suntok sa sikmura at sipa. Bulagta ang lalaki hanggang sa hindi na ito makabangon. Tara na, Tony. Sige. Pagdating nila sa bahay, tinatanong ni Aggie si Tommy kung ayos lang daw ba siya. Kung tutuusin sa lakas ng suntok sa kanyang panga, tiyak na mababali yun. Pero normal pa rin si Tony at parang wala lang.
Ayos lang ako, Agi. Ang isipin mo, yung lalaking sinikmuraan mo, sa lakas ba naman ng binigay mo ron, tiyak na baka mamatay na yun. Pero teka nga, parang palagay ko, naglagay ka ng mutya sa kamao, no? Kaya mo napatumba yung lalaking lasing. Hindi. Wala ako nilalagay. Di ko ugali yun. Alam ko naman ang kahihinatnan ng tao kapag ginamitan ko ng ganun. Sigurado ka? Oo, wala talaga akong ginawa. Di sige. Sabi mo eh. Sa totoo lang si Tony ay nagtataka. Imposibleng wala raw nilagay si Agi sa kanyang kamao. Kung titignan kasi yung itsura ng tao na kanyang sinuntok kanina ay para ba itong mamamatay. Hanggang sa pagtulog ni Tony, kanyang napanaginipan ang nangyari pero may kaunting pagbabago. Nakita nga niya si Agi na naglagay sa kanyang kamao na hindi niya malaman kung ito ba'y mutya o kaya naman ang tangan-tangan nitong San Benito. Panaginip. Sabi ko na nga be, nanggulang na naman si Agi kanina. Ano kaya nilagay niya? Isa kaya yun sa mutya na mana niya sa kanyang ama? O kaya naman, yung San Benitong tangan-tangan niya? Ibang klase. Malakas. Isang linggo na lang at sasapit na ang mahal na araw. Muling nagkita ang dalawang magkaibigan at nagpunta sila sa kabilang bayan kung saan dito ay kapistahan. Wala silang kilala sa lugar na yun. Ang pakay lang nila ay manood ng sarswela sa gabi. Nakaka-excite. Talaga? Ako rin eh. Para bagang di na ako makapag-antay na makita yung dami-dami ng tao doon tapos yung mga sumasayaw sa stage, yung banda. Tara, dalian natin maglakad. Malayo-layo pa ito eh. O sige. Sa pagtungo roon ng dalawa, nakita nilang ang dami-daming nagkalat na mga tao sa kalsadang kanilang dadaanan. Ang daming tao, ba't kaya? Siyempre piyesta. Pero hindi, parang may nangyayari. Lumapit pa sila sa banda roon at nakita nilang may nag-aaway. Maya-maya pa, yung mga taong nakikiisyoso ay nagtakbuhan dahil isa pala sa nakikipag-away ay naglabas ng baril. Agad nitong binaril ang katunggali niya sa suntukan. Bulagta ang lalaking yon. Nakitang-kita ng magkaibigang Tony at Agi. Pare. Oh, huwag ka matakot. Hindi naman tayo ang kaaway ng lalaki na yun eh. Sino pang matapang dyan? Sino? Gusto niyong matulad sa kanya? Kayong dalawa? Hindi ho. Hindi ho kami kasali dyan. Anong hindi? Halata sa mukha ng lalaki na mukhang nasobrahan na ito sa alak. Nang dahil dito hindi na siya makakilala, agad na binaril noon si Agi, kaya't nagsigawan ang mga tao. Inaasahan ng karamihan na si Agi ay bubulagta, pero hindi nangyari yon. Naulit pa ng 4 na beses ang pamamaril ng lalaking lasing kay Agi, pero hindi pa rin ito natinag. Maging ang kanyang kaibigan na si Tony ay nagtataka na. Imposibleng! Anong klaseng tao ka? Uwi ka nung lalaking lasing. Maya-maya pa, may mga dumarating na pulis. Pinataas ang kamay ng lalaking may baril at inaresto. Oy, Agi! Hoy! Ha? Ano ba nangyari sa'yo? Ewan ko. Tignan mo, may bala oh.
Oo, binaril ka ng lalaki. Pero, hindi ka tinablan pare. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko nga nakitang binaril niya ako eh. Ayon sa kwento ni Agi, nang itutok sa kanya yung baril, nakita niyang merong malaking tao ang humarang. Pero naramdaman niyang parang may kumagat sa kanyang mga balat. Yun pala yung tama nung bala na pumakat lang sa kanyang katawan. O kayong dalawa, ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Teka, ano yung nasa katawan mo? Wika nung matabang pulis. Unti-unti itong lumapit sa kanila at nakita nung may isa pang bala ang nakapakat sa kanyang dibdib. Bitbitin ng taong to. Dalhin natin siya sa ospital. Sir, hindi na ho. May tama ka ng bala. Wala ho ito. Paanong wala? Nang pitikin ni Agi yung nakapakat na bala, ikinagulat ng pulis na bigla na lang itong natanggal. Wala ring tumatagas na dugo sa kanyang katawan, kaya't maraming nagulat dahil meron daw palang tao na ganun. Tara na, umalis na tayo rito. Hoy, teka sandali, meron pa akong itatanong. Iniwan nila ang matabang pulis na mukhang namamangha din at hindi makapaniwala sa nangyari. Tara na kaya, Tony. Umuwi na kaya tayo? Huwag na, mamaya na. Sayang naman yung punta natin dito. Maka mamaya mapaawi na naman tayo dyan. Hoy, Agi. Ibang klase ah. Iba yung kabal mo sa katawan. Paano mo nagawa yun? Hindi ko alam. Di mo alam? Meron kang mga mutya, meron kang kung ano-ano sa katawan, tapos di mo alam? Malamang, pinrotektahan ako ng mga mutya ko. Di ba? Meron ka rin namang mga mutya tsaka trespe ko. Oo. Pero di ko pa nasusubukan eh. Pero kahit wag na. Ayokong subukan. Baka mamaya, hindi ako katulad mo na merong matinding kabal. Sana nga wag nang maulit yun. Nakakapangilabot. Alam mo ba yung nakita ko malaking taong humarang sa akin? Nakakatakot yung itsura niya. Pero yung tunog ng baril, hindi ko talaga narinig. Ganon? Oo, maniwala ka sa akin. Sa mga oras na yon malapit na sila sa plaza. Naririnig na nila ang tugtugan at ang ingay ng mga taong nanonood. Lumapit pa sila ng bahagya at nakita nilang may nagpe-perform na magician. Ang sabi ng magician, tatawag ito ng 2 tao at paaakyatin sa stage dahil meron itong gagawin. Tignan mo tong magician na to. Kamay lang naman ang gumagana dyan eh. Wala naman talagang magic yan, di ba? Hindi. Anong hindi? Sabi ng tatay ko, ang mga magician ay mayroong ginagamit na kakaibang libreto. Yun ang dahilan kung bakit nagagawa nila ang imposible. Panoorin nga natin kung anong gagawin doon sa taong pinaakyat. Yung taong pinaakyat ay binalutan ng kulay pulang tela. Ganon din yung isa. 2 tao kasi yun. At ayon sa magician, pagpapalitin nila ang pwesto ng 2 lalaking nakasuklob ng telang pula. Bumilang ng 3 ang mga tao at nang tanggalin yung telang nakasuklob sa 2 lalaki, bigla silang nagkapalit ng pwesto. Kita mo na? Teka. Ibig sabihin, totoo nga. Di ba? Kasi alam mo, yung mga magician na yan, meron ding mga sikreto yan na katulad natin. Ganon? Mukhang maganda yata makipagkaibigan dito Huwag ka makikipagkaibigan dyan. Mga salamangkerong itim ang mga yan ganon? Huwag na. Di ko kailangan. Tama,
Maya-maya pa, tumatawag na naman ng tao yung magician sa taas at ang naituro ang magkaibigang Tony at Agi. Pagkakataon na natin to, pare. Hiyain kaya natin to. Sige, tara. Ipakita natin sa kanya na hindi tatalab sa atin yung mga magic niya, di ba? Sige. Mabuti naman dahil umakyat kayong dalawa dito. Maraming salamat sa pag-anyaya ko dahil kayo pumunta. Manong, ano bang gagawin mo sa amin? Simple lang. Gusto kong pakitaan ng mga tao dito. Dito ka, Ginoo. Ano hong gagawin niyo sa amin? Nakikita mo ba ang parang kahon na ito? Yan ho. Kabaong po yun eh. Oo, kabaong yan. Mahiga ka riyan. Tapos, basta mahiga ka riyan. Nang mahiga doon si Agi, tinakpan si Agi ng pantakip nun. Tapos, si Tony naman ay binigyan ng lehitimong samurai. Kunin mo ito. Ano pong gagawin ko rito? Isaksak mo dyan sa kaibigan mo. Ha? Sige na. Saksak mo na. Pero, kinakabahan si Tony sa maaaring mangyari. Kaya't, sumunod pa rin siya sa sinasabi ng magician dahil kailangan niyang magtiwala. Tila ba nawala sa kanyang kaisipan yung sinabi nila kanina na hihiyain nila ang magician. Susunod ako sa gusto mo pero sigurado ka bang hindi mapapahamak yung kaibigan ko? Hindi. Hindi siya mapapahamak. Dalhin mo na. Sige. Agad na isinalpak ni Tony sa butas ng takip yung hawak nitong samurai. At rinig na rinig niyang ang kanyang kaibigan na si Agi sa loob ay sumigaw. Nako! Tinamaan siya! Pagbukas ng kabaong, nakita niyang si Agi ay merong tama sa dibdib. Tapos nakadilat at tumutulo ang dugo nito sa bunganga. Hindi pa nakikita ng mga tao ang nangyari kay Agi. Pero ang magician ay kalmado lang na ayon dito wala siyang dapat na ipag-alala dahil ayos lang ang kanyang kaibigan. Tumayo ka. Tayo! Kusang tumayo si Agi. Pagtayo niya, nakita ng marami na yung samurai ay nakatusok sa kanyang katawan. Hinugot yun ng magician at paulit-ulit na sinaksak pa sa katawan ni Agi. Ang mga tao doon ay natahimik at nag-aalala sa kanilang mga nasaksihan. Pagkatapos nun, pinapasok si Agi sa likuran kasama si Tony dahil doon ay meron pang space para hindi makita ng mga tao. Oy, Agi! Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Ha? Isugat mo, nasan? Anong sugat? Wala. Lumapit sa kanila ang magician at sinabing, alam ko naman nung una pa lang ay meron ng kakaiba sa inyong dalawa. Kaya nga kayong dalawa ang pinili kong umakyat dito. At sinubukan ko lang din kung kaya ko pa bang gawin ng mga bagay na yun. Teka nga ho, mamang magician. Anong ibig mong sabihin? Katulad ninyo, meron din akong espesyal na kakayahan sa aking katawan. Mas mainam nang naipakita natin sa mata ng mga tao na tunay ngang hindi pantay-pantay ang antas ng ating kakayanan. Tara, sabay-sabay tayong lumabas ng parang walang nangyari. Paglabas nilang tatlo, sabay-sabay pa silang nagbow. Nang dahil doon nagpalakpakan ang lahat ng mga tao. Bago bumaba yung dalawa sa stage, sinabi ng magician na mamaya pag uwi nila, susunod ito roon
ni hindi man lang nga nagtanong yung magician kung saan ang kanilang bahay. Maya-maya pa, nung pagbaba nila sa stage ay may sumalubong sa kanila. Yung pala yung mga taong nakasaksi kanina ng pagbabarilin si Agi. Isa rito yung batang sobrang kulit na gustong malaman kung paano nagawa ni Agi na hindi siya tablan ng bala. Kuya! Ano ba? Ang kulit mo ah. Nakita ko kanina binaril ka. Binaril ka ng lasing pero di ka tinablang, kuya. Paano ba magkaroon ng ganyan? Wala. Hindi mo kayang gawin yun. Wag na wag mong tutularan yun, ha? Gusto ko rin matuto ng ganyan, kuya. Yung hindi tatalaban ng bala. Nako, malala na tong batan to. Sino ba nanay mo, ha? Basta, kuya. Paano ba magkaroon ng ganyan? Hoy, bata. Alam mo bang hindi basta-basta inaaral yun? Ha? Kaya kung ako sa'yo, wag ka makulit. Kung ayaw mong kainin ko yung buo mo. Ha? Sabi ko, kakainin ko yung bungo mo. Bakit? Aswang ka ba kasi? Hoy bata, wag kang makulit. Inuulit ko wag mong gagawin ang mga bagay na yun, ha? Tanging mga eksperto lang ang pwedeng gumawa nun. Sige na kasi kuya, ituro mo na sa akin para di na kita kulitin. Etong batang to, ano akala mo? Basta na lang natututunan yon? Bata ka pa nga. Wala ka pang alam sa mundo. Tinahak na ng dalawa ang daan papauwi sa kanilang bayan. Habang sila'y naroroon, tahimik si Tony habang si Agi ay nagkukwento. Huy, nakikinig ka ba? Ha? Oo, nakikinig ako. Bakit napakaseryoso mo? Kasi... Ewan ko ba? Ba't ganun? Ang dami-dami mong nagagawa na hindi ko kayang gawin. Kung ano meron sa'yo, wala sa akin. Magkaibigan naman tayong dalawa. Hindi yata pantay yun ah. Di ba dapat kung anong meron ka, meron din ako. At kung anong kaya mong gawin, dapat kaya ko rin. Teka nga Tony. Magkaliwanagan nga tayo. Magkaibigan tayo, di ba? Oo. Bakit ka gumaganyan? Ano? Inggit ka ba? Hindi. Inggit ka. Yun ang totoo. Di ba? Hindi ako inggit. Parang ganun na nga yun. Kahit na hindi mo ako diretsuhin, naiinggit ka. Huwag kang mainggit sa akin. Meron ka pa rin namang kakayanan. Meron kang mutya. Meron kang trespiko. Ba't ka maiinggit sa akin? Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo pa nga nadidiskubre ang kakayanan ng mga gamit mo, kung ano-ano nang sinasabi mo. Ganun ba? Oo, sabihin na natin na ganun. Pero para ako talagang naiinggit sa'yo Para bang gusto ko ring subukan yung sarili ko kung di ba ako tatablan ng bala. Kung pag sinaksak ba ako ng samurai, di ako mamamatay. Huwag ka mainggit sa akin. Pare, malalaman at malalaman mo rin kung ano bang sikreto ng gamit mo. Ay nako, sana nga. Ganon ang buhay. Kung anong meron sa'yo nang wala sa iyong kaibigan, lalo na kung ito'y merong mababang pag-iisip, tiyak na ikaw ay kaiinggitan. At darating din ng pagkakataon nang dahil sa inggit sa iyo ng iyong kaibigan, tiyak na mag-iisip na ito ng paraan kung paano kanya pababagsakin. Balik tayo sa kwento. Nang dumating na ang mismong araw ng mahal na araw, pinuntahan ni Tony ang kanyang kaibigan na si Agi para pumunta sila sa bundok. Ang hirap. Ganito pala kumuha ng mutya. Huwag ka na magreklamo. Tara! Sa pagtahak nila sa kabundukan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita sila ng nakataling kalabaw. Uy! May kalabaw! Ako una nakakita dyan. Akin ang ipin yan. At saka, hindi mo naman na kailangan ng ipin ng kalabaw, di ba? Malakas ka na Oo na.
Sige na, paano ba kunin ang ngipin yan? Antayin natin mahulog. Tiyak ko mahulog yan. Ngayon din. O sige. Habang naka-standby ang dalawa sa ilalim ng puno, inaantay nilang mahulog ang buong ipin ng kalabaw. Kaya't nang bigla itong mahulog, mabilis na tumakbo si Tony para kunin ang nahulog na ngipin ng kalabaw. Kaya lang, paglapit niya roon sinuwag siya ng kalabaw. Maswerte na lang siya dahil hindi siya natusok ng sungay nun. Sa madaling sabi, buwis buhay ang nangyari kay Tony pero nakuha pa rin niya yung ngipin ng kalabaw. Ay. Uy. Uy. Oh. Parang di ka yata masaya. Ha? Masaya siyempre. Kaya lang muntik ka nang madali ng sungay. Nasyak ako ah. Okay lang yon kahit natamaan niya ako. Meron din naman akong kabal sa katawan. Anong gagawin mo ngayon dyan sa ngipin na yan? Ano pa? Gagamitin ko bilang proteksyon. Inggit ka no? Hindi ah. Ba't naman ako may inggit? Kagaya ng sabi ko sa'yo, di ko naman na kailangan pang magdagdag ng mutya o kung ano-ano man. Kasi nga marami akong minana sa aking ama. Inggit ka. Hindi nga. Ba't ako may inggit? Inggit ka. Ulit mo pala eh. Kung gusto mo, hanapin mo lahat ng mutya rito. Yung tatama sa kahoy na galing sa kalangitan. At yung bigay ng kalikasan. Sa'yo ng lahat. Ulitin ko sa'yo, Tony. Marami na akong mutya na pamana sa akin ng aking ama. Kaya hindi ko na kailangan pa na kumuha ng ganyan. Diyan ka na nga! Sa pag-alis ni Agi, mag-isa na lang si Tony ang naroroon. Hanggang sa naramdaman niyang bigla na lamang umambon. Nagpatuloy si Tony sa paglalakad sa loob ng kagubatan. Hanggang sa kumidlat ng napakalakas. At tumama yun, hindi masyadong malayo sa kanya. Sa mga ganong senaryo, alam na ni Tony na yung kidlat na yon ay merong tinamaan na kahoy at natitiyak niyang naroroon ang ngipin nun. Nagtatakbo si Tony at nakita niyang may biyak na kahoy, tapos sa gitna nun ay merong nakatarak na parabang nag-i-spark. Agad niya itong nilapitan. Pero nang kunin yun ni Tony, nakuryente siya at hindi siya basta nakaalis. Nagkikikisay siya nung mga oras na yon at bumulagta. Halos 10 minutong nakabulagta si Tony at pagbangon nito, wala na yung mutya. Ano nangyari? Ba't ako nakuryente? Wika ni Tony sa kanyang sarili. Nanghihinayang siya dahil hindi niya nakuha yung mutya, kaya't nagdire-diretso siya sa paglalakad. Hanggang sa hindi niya namalayan na madilim na nung mga oras na yun. At nang magtatangka na siyang umuwi, hindi na matuntun pa ni Tony ang tamang daan. Nasaan na ba ako? Ano na bang lugar to? Wika ni Tony sa kanyang sarili. Nakakapagod. Ano bang lugar to? Nasaan na ba ako? Ba't ba kasi iniwan ako ng... kakainis! Natunton ni Tony ang isang lumang kubo sa loob ng kabundukan. Halata niyang merong tao sa loob dahil may umuusok. Senyales na mukhang nagluluto ng hapunan ang nakatira dito. Tao po! Tao po! Anong kailangan mo sa akin? Ay, tatang! Yung itak niyo baka makatama yan. Talagang patatamaan kita nito. Anong kailangan mo sa akin? Ha? Wala po. Magtatanong lang po sana ako . Naliligaw ho kasi ako. Nangangalap po kasi ako ng mutya.
Mari po bang turo niyo sa akin yung daan papalabas dito? Nang sabihin ni Tony na ito'y nangangalap ng mutya, napansin niyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng matandang lalaki at ito'y biglang bumait. Pinapasok pa siya nito sa kanyang bahay tapos hinandaan ng mainit na kape at bagong lagang kamote. Tatang, para saan ho ba to? Napakabait niyo naman. Ganyan ako mag-istima ng bisita. Pasyensya ka na kung hindi maganda ang una nating pagkikita. Kasi alam mo iho, dito sa kagubatan ay maraming klase na mga masasamang taong napapadaan dito. Ninanakawan ng aking bahay at sinisira ang aking mga pananim, pati mga alaga kong manok ninanakaw. Ganun ho ba? Di naman po ako ganun Siya nga pala iho, marami ka na bang nakuha na mga mutya? 3 pa nga lang po Patingin nga nung isa. Ibinigay ni Tony ang isang mutya na kanyang nakuha. Tuwang-tuwa ang matanda habang pinagmamasdan yun, na ayon sa matanda ay buhay na buhay ang mutya. Iho, ito na. Nang ibalik kay Tony ang mutya na pinahawak sa matanda, ramdam niyang parang nawalan ng init yun, pero hindi niya masyadong pinansin. Iho, ang tamang daanan dito. Lumakad ka dyan, dire-diretsuhin mo lang yan. Medyo matarik lang pero pagbaba mo dyan, tiyak na makikita mo na ang tamang daan paglampas mo ng maliit na paligi. Siya nga pala iho, sa maliit na paliging masukal na yon ay merong malaking ahas doon na nagpapakita. Baka matsambahan mo, mapano ka, mag-iingat ka ha? Opo Manong, sige po. Sa pagbaba ni Tony sa sinasabing daan, natuntun nito ang maliit na paliging kasukalan na halos wala pang dasdas ng tao, hanggang sa naramdaman niya na para bang may bumabakle sa mga kasukalan. Nung una inisip pa ni Tony na merong ibang tao, pero nagkamali siya dahil isang malaking sawa ang bumungad sa kanya. Napasigaw siya nang bigla siyang sugurin noon. Wala siyang magawa nung mga oras na yun nang bigla siya nitong paluputan. Ganon pa man, ni wala siyang naramdaman na sumasakit sa kanya dahil sa pagkakaalam niya kapag ang tao ay napaluputan ng sawa, tiyak na mababali ang buto. Hinayaan lang ni Tony na siya'y lawayan ng ahas bago siya nito kagatin. Pero hindi ganon ang nangyari dahil binitiwan siya ng ahas sa pagkakapalupot sa kanyang katawan. Bakit kaya? Takot yata sa akin ahas. Hoy! Halika rito! Kainin mo ko! Pagyayabang pa ni Tony sa malaking ahas. Maging siya ay nagulat kung bakit. Nang dahil dito nagpatuloy na siya sa paglalakad. Bandang 7:00 ng gabi, narating na ni Tony ang kanilang bahay. Tony! Saan ka nang galing? Dyan lang. Nangalap ako ng mutya. Mutya na naman. Yan na nga ikinamatay ng tatay mo Tapos, pati ba naman ikaw? Mutya pa din? Si nanay naman. Di mo ba alam yung kasabihan? Like father, like son. Hoy Tony, nagiging bastos ka na ha? Di naman nay. Makapaligo na nga, basang-basa ako ng ulan. Habang naliligo si Tony, ang kanyang mga nakuhang mutya ay nilagay lang niya sa altar ng kanyang kwarto. Pagbalik niya roon, kinagulat niya dahil yung isang inabot niya kanina sa matandang lalaki ay para bang nagbago yung kulay. Ano nangyari? Paano nangyari to? Di bale, ito pa rin naman yun.
Nilagyan yon ni Tony ng sabitan at nilagay niya sa kanyang dibdib. Makalipas ang 3 araw, nagpunta ito sa bahay ni Agi para personal na yabangan ang kanyang kaibigan. Agi! Uy! Oh, boy ka pa pala. Oo naman. Bakit? Ano akala mo sa akin? Natuluyan doon? Hindi naman, pero parang gano'n na nga. Biro lang. O, kamusta ka? Ano nangyari sa'yo doon? Eto lang naman ang nakuha kong mutya. Bah, tatatlo. Kahit na 3 lang yan, makapangyarihan naman yan. Natiti ako, Agi, na wala nang sinabi yang mga tangan-tangan mo. Tsaka alam mo ba, napansin ko, etong 3 piko ko, nang maitabi ko rito yung mga mutya ko, sadya nga namang uminit siya ng sobra. Para bang buhay na buhay. Mainam yun para sa'yo. Teka nga pala, mukhang may lakad ka. Oo, manliligaw ako eh. Manliligaw? Aba, sama ako dyan. Wag na, makakabala ka lang eh. Ganon? Grabe ka naman. Magkaibigan tayo, baka nakalimutan mo yan. Oo nga. Pero hindi ka pa pwede. Pag usaping ganito, solo lang ako lalakad, baka mamaya matakot pa ililigawan ko. Baka sabihin nagsama ako ng multo. Ganon, yabang mo ha. Biro lang. Biro. Puro ka biro eh. Halika na nga, dami mong sinasabi. Pumunta sila sa babaeng liligawan ni Agi. Kaya lang nagrereklamo si Tony dahil napakalayo ng kanilang nilakad. Malayo pa ba? Hinihingal na ako eh. Ano nangyari sa'yo? Umakyat ka lang dun sa bundok na yun eh. Hiningal ka na? Ewan ko ba? Ang bilis ko hingalin ngayon. Tara na, kunti pa. Teka nga Agi. San mo ba nakakilala kasi yung babae na yun? Wala ka na roon. Basta liligawan ko siya. Siya nga pala, Tony. Magkaintindihan tayo ha. Ang kay Pedro. Kay Pedro ha? Oo, yabang neto. Magkakaroon din ako ng liligawan. Sasamahan mo rin ako. O sige, tara. Nang marating nila yung bahay ng liligawan ni Agi, agad silang sinalubong ng isang lalaking mataba. Magandang gabi po. Pasensya na po kung ginabi kami. Malayo po kasing lakbayin to eh. Magandang gabi po, Tatang. Hoy, hindi Tatang yan. Ha? Ano hindi? Ikatandaanan niya na. Mataba lang pero hindi matanda. Ha? Nako, malabo na paningin ko ah. Pasensya na po kayo sa kasama ko. Wala nga naman yun. Sige na, pumasok na kayo. Inaantay na kayo ni Lydia. Lydia? Lydia pangalan ng liligawan mo, Agi? Oo, tara na. Pagpasok nila sa loob, si Lydia ay bagong bihis. Itim na itim ang suot noon na duster. Buti naman nakarating kayo. Lydia, magandang gabi. Para sa'yo. Wow, salamat. Bakit? Agi, sino yun? Si Tony, kaibigan ko. Hi! Tony nga pala. Lydia. Teka pare, ano ba tong binigay mo? Bulaklak? Nako, mabilis mapanat to eh. Pahiram nga ako, Lydia. Anong gagawin mo? Basta. Huy! Ba't hiningahan mo? Baka mamatay yan. Lokal kasi tong binili mo. Sa susunod na pupunta ka rito, kahit yung mga hindi tunay na bulaklak, yun pwedeng tumagal ng mahabang panahon. Tignan mo! Napanat nga. Sabi ko sa'yo, lokal eh. Nako, Lydia, bibigyan ka lang ng ganito, lokal pa, payag ka ron? Wala naman sa akin yun eh. Importante sa akin may binigay.
Teka pare, halika nga rito. Mag-usap nga tayong dalawa. O bakit? Ano pag-uusapan natin? Pare, sinasabotahe mo ba ako ha? Ano? Labo mo, anong sinasabotahe? Totoo naman yung sinasabi ko. Hinipan ko lang. Ayun, napanat na. Baho kasi yung bunganga mo eh. Para bang isang taong ka nang di nagsisipilyo. Ayun, namatay yung bulaklak, binili ko pa yun. Sa uli-uli kasi, dapat yung magbibigay ka, yung hindi basta napapanat. Pare dito ka na lang ha. Di ko pa masyadong nakakausap. Si Lydia, baka mamaya di ako sagutin nun eh. Huwag ka nang usungot ha. Sige, dito ka na lang. Habang nasa loob si Agi at kinakausap si Lydia, yung lalaking inakalang matanda kanina ay lumapit kay Tony. Bakit hindi ka pumasok doon? Dito na lang ako, lolo. Anong lolo? Ay, lolo ka na ba? Labo na kasi ng mata ko eh. Nananadya ka ba ha? Hindi. Kaano-ano mo si Lydia? Kapatid ko siya. Kapatid. Alam mo kuya, di ako boto doon. Maraming chicks yun eh. Sigurado ko dyan? Oo alam mo ba, sa loob ng isang linggo, panglima na yung kapatid mo na pinuntahan namin para liligawan niya. Sabi niya, kung di siya sagutin ng isa, baka sakaling yung isa. Oh, nako, ako na nagsasabi sa'yo na walang mapapalayang kapatid mo dyan sa kaibigan ko. Ikaw, nasa sayo yan kung maniniwala ka. Halata sa lalaki ang pagkadismaya. Nang dahil doon, nilapitan nito sila Lydia at Agi habang sila'y nag-uusap at pumagitna pa yung lalaki. O kuya, ba't ka nandyan? Lydia, niloloko ka lang nito. Kuya, bakit ho ba? May problema? Sabi ng kasama mo, panglima na yung kapatid ko nililigawan mo sa loob ng isang linggo. Ano? Hindi totoo yun. Huwag kayong nagpapaniwala ron. Tila hindi nagustuhan ng mga magulang ni Lydia ang kanilang narinig. Nang dahil dito, lumabas ito ng kwarto at kinumpronta si Agi. Totoo ba ang mga narinig kong yon? Hindi po. Tony, halika nga rito. Lumabas si Agi para puntahan si Tony, pero wala na ito roon. Hanggang sa natanaw niya na lang ito sa malayo na naglalakad papalayo sa bahay na yun. Huwag po kayo maniwala ron. Hindi po yung totoo. Pero kung maniniwala po kayo, wala po ako magagawa. Aalis na lang ho ako rito. Umalis ka na. Talian mo. Oho. Dahil sa madilim na, mabilis na tumakbo si Agi papalayo sa bahay na yon. Hanggang sa kanyang naramdaman yung malakas na pagaspas na nagmumula sa itaas na sumusunod sa kanya. Kitang-kita rin ni Agi na merong isang malaking ibon ang mabilis na lumampas sa kanya. Hindi lang yun nag-iisa. 3 yun. Pero binaliwala niya ito. Ganun pa man alam niya sa kanyang sarili na hindi yun ibon, bagkus mga manananggal. Makalipas pa ang 10 minuto, napahinto si Agi dahil rinig na rinig niya yung malakas na sigaw ni Tony. Pinuntahan niya ang bahaging yun at nagulat siya dahil si Tony ay kino-corner ng 3 manananggal na napakapapangit ng itsura. Lumingon sa kanya yung isa na animoy merong sinasabi. Yung tipong parabang nagkakaintindihan sila ng tingin lang. Hindi nakialam noon si Agi at hinayaan niya si Toning pagsalitaan ng kung ano-ano ng mga manananggal. Hanggang sa ikinagulat ni Agi
ang mga sumunod na nangyari dahil ang tatlong manananggal ay nagawang suntukin ni Tony ng kanyang kaliwang kamay. Budagta ang mga ito sa lupa at nagmamadaling lumipad. Yung mga tawan na yon ni Tony ay hindi maganda ang tono. Mabilis itong tumakbo at umuwi. Ano nangyari? Imposibleng natakot ni mga manananggal. Wika ni Agi sa kanyang sarili. Kinabukasan ng umaga, nagkita silang dalawa habang parehas silang nag-aabang ng nagtitinda ng pandesal. Hoy! Tony! Bakit? Ba't mo ko iniwan? Kasi nga makasarili ka. Piling mo gwapo ka. Piling mo ikaw na pinakamalakas. O tapos, dahilan na ba yun para siraan mo ko? Anong sinasabi mo? Hindi yun sasabihin sa akin ng kapatid ni Lydia kung hindi mo sinabi. Wala kang kwenteng kaibigan. O di wala. Wala na kung wala. Bakit? Ano ngayon? Aminin mo nga sa akin, Tony. Inggit ka ba sa akin? Ba't ako mainggit sa'yo? Di ako nainggit. Yun lang naman ang dahilan, Tony, kaya mo yung ginagawa, di ba? Di ba? Umalis ka na nga dyan. Baka tayong dalawa pa mag-away. Aantayin ko yung pagkakataon na yun. At sana, kapag dumating ang panahon na mag-aaway tayo, yung sadyang malakas ka na. Dahil alam mo, Tony, kung anong meron sa akin. At alam ko rin kung anong meron sa'yo. Makalipas ang 1 taon, hindi nagkita ang magkaibigang Tony at Agi. Kahit sabihin na iisa lang ang kanilang lugar. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ni Agi na si Tony ay kinikilala na isang mahusay na manggagamot sa kanilang lugar. Katunayan, isa sa kamag-anak ni Agi ang kanyang ginamot. Totoo ba yun? Marunong nang manggamot si Tony? Paano naman nangyari yun? Mahina yung taon na yun . Yun ang totoo talaga. Alam mo, iba ang panggagamot ng batang yon. Paano pong iba? Aba, yung pilay kong matagal ko nang iniinda. Napagaling niya ako nang himasin niya yung aking mga kaso-kasuan. Talaga? Aba, mainam yun para sa kanya. Kaya nga, ayun, pinipilahan. Teka, mapuntahan nga. Dahil sa sobrang kuryosidad si Agi, pinuntahan niya si Tony at nakita niyang ang dami-daming nakapilang tao. Mula sa kanyang kinatatayuan, rinig na rinig niya ang boses ni Tony. Sino na kasunod? Bayad mo na bago pasok. Wika nito sa mga pasyente. Ibig sabihin, naniningil si Tony ng pera mula sa kanyang pasyente. Lumapit pa ng lumapit doon si Agi. At nang makita niya ang klase ng panggagamot ni Tony, nasabi niya sa kanyang sarili na merong mali. Kaya't pagkatapos gamutin ng lahat ng pasyente, dito pa lang pumasok si Agi nang walang sabi-sabi. Tony? Oy! May naligaw yata. Sino ka? Ang bilis mo naman makalimot. Ang sabi ko, sino ka? Nangiinsulto ka ba? Di naman. Bakit ba? At anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo para batiin ako? O baka naman nabalitaan mong isa na akong magaling na albularyo? Inggit ka, no? Ba't naman ako may inggit? Tony, hindi ba? Yung mga magulang mong yumao. Tatay lang, hindi nanay, meron pa ako nanay. O sabihin na natin ganun. Di ba yung tatay mo albularyo din? Pero yung tatay mo, namatay na lang sa katandaan bilang isang albularyo. Pero ni minsan hindi siya naningil ng pera. Kahit na 5. Ngayon, may problema ba ron?
Iba si tatay, iba ako. Tsaka teka nga, Agi. Kala ko ba, di na tayo magkaibigan? Sabi mo pa nga nun eh, na kapag nagkita tayo dapat malakas na ako. Eto na ako ngayon! Malakas na ako ngayon. At di mo alam kung anong kaya kong gawin. Ano? Gusto mong subukan? Tony, sa nakikita ko sa'yo, mukhang nag-iba ka na ng landas. Di ka naman ganyan dati. Wala akong pakialam. Kahit na ibang landas na tinatako ngayon. Dito ako masaya eh. Ito, wag mong kakalimutan. Magkaiba tayo ng pamamaraan. Malis ka na! Di kita kailangan dito. Pag-alis noon ni Agi, nasa lubong niya ang isang matandang lalaki na ngayon pa lang niya nakita. Kinibo pa siya nung matanda na yon tapos nagtanong. Iho, eto ba yung papunta sa bahay ni Tony, yung manggagamot? Oo, bukas pa ba siya? Wala na bang pasyente? Wala na ho. Sige ho, pumunta na ho kayo pero manong, pag wala ho kayong pera, hindi ho kayo gagamutin. Ay, ayos lang yun. Di ako naman na makikilala pa rin ako ni Tony. Ho, ba't sino ho ba kayo? Magkaano-ano kayo ni Tony? Wala. Naramdaman ni Agi na merong kakaiba sa matandang yon. Kaya't nang malingid lang ito ng konti sa kanya, sinundan niya yung matanda. At pagpasok nito sa bahay nila Tony, nakita niyang si Tony ay parabang nanginig sa takot. Kayo ho pala, maestro. Tony, kamusta naman ang aking disipulo? Okay lang po, maestro. Upo ho kayo. Upo, ano ang gusto nyo? Kape? Tubig? Ang gusto ko, ikaw. Gusto kong malaman, kamusta na ba ang mga ipinatatrabaho ko sa'yo, Tony? Teka, sino ba yung matanda na yun? Paanong naging maestro? Isang taon pa lang ang nakalipas magmula nung hindi kami magpansinan, ibig sabihin, nakatapos na siya ng pag-aaral sa matandang yun. Parang kakaiba. Hindi tama ito. Palagay ko yung matandang yon ang nagbigay ng maling aral sa kaibigan ko. Dapat ko itong bantayan. Dapat kong alamin kung ano bang meron sa matandang yon. Hindi pa rin umalis doon si Agi at kanyang pinakikinggan ang kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa nalaman na ni Agi ang gusto nitong malaman. Ang matanda pala na yun ay nakilala lang ni Tony nang kumuha sila ng mutya nung nakaraan. Ganon? Ang matandang yon? Pero imposibleng nagkaroon ng kubo doon. Sabi ng tatay ko, wala raw sino mang taong nakatira doon sa bundok na yon. Tony, alis na ako. Paglabas ng matanda, sinalubong siya ni Agi, kaya't nagkagulatan pa silang dalawa. Ano ba naman tong batang ito? Tony, may bisita ka. Tignan mo nga, mukhang meron yatang sakit sa pag-iisip. Sandali lang, tatang. Yung totoo, anong klaseng tao ka? O baka nga hindi ka pa tao? Teka nga, hoy. Huwag mo kong malaki-lakihan ng mata. Baka gusto mong makita ang sinasabi mo. Bakit di mo gawin? Alam kong ikaw ang lumalason sa isipan ng aking kaibigan. Teka nga, sandali. Hoy, Agi, anong pinagsasasabi mo sa maestro ko? Oo, siya ang aking maestro. Itong gamit ko to, yan. Siya ang nagbasbas nito. Kaya nung ipahawak ko ito sa kanya ng ilang segundo, nabasbasan niya na ito. Ito, ginagamit ko na ngayon. Tony, mutya ng kaliwa yan, Tony. Kaya kaliwa o kanan, labas ka na roon. Basta ako nakakatulong ako sa kapwa. Kaya kung ako sa'yo, Agi, umalis ka na. Palakasin mo rin ang sarili mo. Maghanap ka ng maestro. Dahil hindi magtatagal,
tayong dalawa ang magpapatayan. Sigurado yan. Tony, iba ka na talaga. Kahit na. Oo, ngayon ko lang sasabihin sa ito. Inggit ako sa'yo, noon pa. Meron ka nagagawa na hindi ko kaya. Kaya nga ito pinaghusay ko aking sarili. Para nang sa ganoon, dumating ang araw na kaya kitang tapatan. At ito na yun. Napakabilis ng panahon, no? 1 taon lang, kaya na kitang tapatan. Kaya magdagdag ka pa ng lakas. Dahil kapag hindi mo ginawa yon, patay ka sa akin, Agi. Sarili mong kaibigan papatayin mo. Kaya mong gawin yun? Sa bagay, hindi na bago sa akin yun. Ikaw? Noon mo pa nga ako nilalaglag kahit wala namang katotohanan yung mga gawa-gawa mong salita. Ganun ba? Buti naman alam mo. Kaya maghanda ka. Sa susunod na mag-cruise ang landas natin kahit saan, kahit sa maraming tao, susubukan na kita, Agi. Ano pang sinasabi mo, ha, Agi? Umalis ka na! Alis! Isa ka pang matanda ka. Ikaw ang nagturo ng hindi maganda sa kanya. Ikaw ang salarin. Umalis ka na! Magsanay ka kung ako sa'yo. Napansin ni Agi na sa katayuan ng kanyang kaibigan na si Tony, tiyak na labis siyang mahihirapan. Tsaka ang matandang salarin na nag-udyok sa kanya ng kamalian, napansin ni Agi na mukhang hindi basta tao. Kahit nasabihin na alam ni Agi sa kanyang sarili na meron siyang espesyal na kakayanan, hindi pa rin yun sasapat at kinakailangan niyang maghanap ng tamang maestro para makapagturo sa kanya ng iba pang kaalaman. Isang araw, habang si Agi ay nasa bukid, lumapit sa kanya ang kanyang lolo. Agi! Lo, bakit po? Napansin ko sa'yo, apo. Bakit hindi ka man lang lumililim? Ang init ng panahon. At saka, ang tibay naman ng bewang mo. Lolo, gusto ko na ho kasi makauwi. Gusto ko na pong matapos ang trabaho. Para bang may nagsasabi sa akin na kailangan ko nang apurahin ng panahon. Ha? Ikaw talaga. Napaka-matalinhaga mo magsalita katulad ng tatay mo. Kaya nga ang tatay mo'y magang binawian ng buhay dahil sa mga nakikita niyang parang siya lang ang nakakakita. Yung tatay mo nagsasalita ng kung ano-ano. Yung tatay mo may kinakalaban na siya lang ang nakakaalam. Ay nako apo. Ayokong mangyari sa iyo yan. Ayokong matulad ka sa ama mo. Kaya kung ako sa iyo apo, ha, makinig ka. Lahat ng iniwan ng iyong ama itapon mo na. Para humaba pa ang buhay mo. Ayun tatay mo 50 anyos lang nang mamatay. Ikaw ilang taong ka na? 25 ka pa lang. Gusto mo bang umabot ng kasing edad ko? Opo naman lolo. Kung gusto mong umabot ng ganon, magbago ka na. Dahil sa pagkakaalam ko sa ganyan, delikado ka. Hindi lang sa mga ano ba tawag doon? Sa mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Delikado ka rin sa mga taong halos kaparehas mo, baka mamaya kainggitang kanyan, nakawin ng mga mahalagang bagay sa iyo na maaari nilang pakinabangan. Ganun ba lo? Oo. Salamat po sa paalala. Tumanim sa isip ni Agi ang sinasabi ng kanyang lolo. Ganun pa man, hindi yun dahilan para talikuran ang lahat-lahat. Isang araw, nagpaalam si Agi sa kanyang ina na kailangan niyang pumunta sa syudad dahil meron itong bibilhin na damit pang porma dahil meron na naman siyang liligawan. Hindi kasi sinagot si Agi nang nililigawan niyang si Lydia. Tsaka nalaman din ni Agi na ang pamilya ni Lydia ay mga aswang at ang mga ito ang salarin sa pagsalakay kay Tony nung gabing yun.
Habang naroon si Agi, namimili ito, kinakausap siya ng isang babaeng maganda. At napansin din ni Agi na ang babaeng yon ay dikit ng dikit sa kanya. Miss, layo ka naman ng konti oh. Paano naman ako makakapamili niyan? Sige. Miss, ayos ka lang ba? Sa pagkakatingin ni Agi sa babae, mukhang na love at first sight sa kanya yun. Pero hindi niya ito masyadong pinansin. Katunayan, ayaw pabayaran ng babae yung binili niyang damit at pantalon. Ate, kunin mo na. Sige na. Wag na. Sa'yo na yan. Hindi. Malulugi ka. Baka mamaya mapagalitan ka ng boss mo. Akin tong pwesto na to. Ganun ba? Kahit na. Hindi pa rin pwedeng hindi ko to bayaran. Sige na, sa'yo na. Ayaw talagang tanggapin ng babae yung bayad. Kaya't yung pinamili ni Agi ay pilit niyang sinosole. Pero ayaw din tanggapin ng babae. Miss, bakit ba? Gusto kitang makilala. Oh? Nakipagkilala sa kanya ang magandang babae. At sinabi noon na dalawin siya mamayang gabi. Dahil sinabi rin ng babae ang kanyang eksaktong address. Sa kabila ng magandang ngiti ng babaeng yon, may napansin si Agi na ang babaeng yon ay merong pinagdadaanan at malalaman niya yon mamayang gabi sa pagpunta niya sa bahay nun. Bandang 8:00 ng gabi, narating na ni Agi ang mismong bahay ng babae. Nag-iisa lang pala ito roon, tapos medyo may kalumaan pa yung bahay. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Agi. Halika, pasok ka. Salamat. Nag-iisa ka lang pala rito? Oo. Shari. Ano yon? Alam ko, meron kang pinagdaraanan. Alam ko na nabasa mo rin sa mga mata ko kung sino ko. Shari, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. May tutulong ba ako sa'yo? Agi, tulungan mo ko. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ayon sa kwento ng magandang babae na si Shari, merong isang albularyong binata ang nagbabanta sa kanya. Yung tipong papatayin siya kapag hindi siya pinakasalan. Gulat na gulat si Agi nang sabihin noon na Tony ang pangalan ng binatang albularyo. O hindi. Talagang pinag-aadya ng panahon na magkita tayong dalawa, Tony. Kilala mo si Tony? Oo. Magkaibigan kaming dalawa. Magkaibigan kami simula pagkabata. At ang aking tatay at tatay niya, magkumpari din. Shari, alam ko na problema mo. May advice ko sa'yo. Umalis ka na sa lugar na ito. Umuwi ka na. Kung tagasan ka man, huwag kang magtiga rito. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Tony. Bakit? Sino ba siya? Basta, Shari, umalis ka na lang. Huwag mong isipin ang trabaho mo, ha? Dahil sa ganon ang advice sa kanya ni Agi, yun ding oras na yun nag-alsabalutan ng babae at pumunta ng bus terminal. Umuwi ito sa sarili niyang probinsya. Nadagdagan tuloy ang galit ni Agi kay Tony dahil hindi na talaga tama ang pamamaraan nito sa lahat ng larangan. Ganun pa man, hindi pa rin iniisip ni Agi na puntahan si Tony dahil nga hindi pa rin sasapat ang kanyang kakayanan. Kinabukasan, bumalik siya sa bayan dahil inutusan siya ng kanyang magulang. Birthday kasi ng kanyang lolo sa mga susunod na araw at pinabibili siya ng sorpresang regalo. Habang ito'y naglalakad
sa maraming tao. Merong lalaking tumatakbo at nabangga siya noon. Ano ba? Hindi ka kasi nag-iingat eh! Pasensya na, kung nga itong bumangga sa akin eh. Maya-maya pa may babaeng matandang sumisigaw. Tinuturo yung lalaking tumatakbo. Inisnatch daw ng lalaki na yon ang bag niya. Dahil sa wala namang makita si Agi na mga pulis para pagsumbungan, siya mismo ang humabol doon. At nang pumasok ito sa kagubatan, dito ay ginamit na ni Agi ang espesyal sa kanya, kung saan mas mapapabilis ang pagtakbo niya sa loob nang hindi napapansin ng iba. Nadakma niya ang lalaking yun at agad na inagaw yung bag. May baril pala yung lalaki, isang kalawangin na 38. Pinutukan nun si Agi ng 4 na beses. Teka, buhay ka ba? Hindi lahat ng tao. Kaya mo? O hindi? Nagtatakbo ang lalaking yon pero inabutan na naman siya ni Agi. Sinuntok niya ito ng isang beses sa sikmura kaya ito bumaligtad. Binuhat ni Agi ang lalaking snatcher at dinala sa daan. Eksaktong may mga pulis. Ito na ho yung snatcher. Bata! May narinig kaming putok. Binaril ka ba niya? Oo sir. Saan ka tinamaan? Oh, hindi ko ho alam. Pero paano mo siya napatumba? Sinuntok ko ho. Halika sumama ka sa presinto. Sir, bakit ho? Para ikaw na rin ang isa sa magsampa sa reklamo sa lalaking to. Pero sir, yung matanda po ang naisnatsan, hindi po ako. Pilit pa rin siyang isinasama sa presinto. Pero ang pulis na yon ay meron lang palang itatanong sa kanya na hindi related sa nangyari kanina. Ang sabi ng pulis, mukhang merong kakaiba sa kanya. Matagal na raw itong naghahanap ng mga ganon. Yung tipong kailangan niya ng matinding pangontra dahil sa dami ng banta sa kanyang buhay. Sir, pasensya na po kayo pero hindi ko ho kayo pwedeng bigyan ng anumang gamit ko. Ito ho kasi mana ko pa sa aking ama. Ganon? Wala akong magagawa ron. Pero bilib ako sa iyo bata. Sa edad mong yan, nagawa mong mag-handle ng ganyang kadaming gamit. Sir, normal na lang po ito sa akin araw-araw. Ganun ba? O sige na, kung di mo ako mabibigyan, makakalis ka na. Paglabas ni Agi sa labas, agad niyang pinuntahan yung matanda na kasalukuyang nagbibilang ng pera dahil yung bag niya nga ay inisnatch kanina. Ay iha, sandali lang. Bakit po? Ito para sa'yo. Ho? Hindi na ho. Hindi ko po kailangan ng pera. Kunin mo na. Magpaka-practical ka. Siya nga pala. May narinig kaming putok kanina. Di ka ba tinamaan? Tinamaan po. Ito nga po. Ay, por Diyos por santo. Ay, nakabaon sa iyo yung bala. Huwag po kami ingay. Baka lumapit yung mga pulis. Magpunta ka sa doktor. Magpagamot ka. Hindi na ho. Tignan niyo po. Ha? Anong ginagawa mo? Hindi po yan nakabaon. Ay, Diyos kong bata ito. Tao ka pa ba? Opo naman. Taong-tao po ako. Sa gulat ng matandang yon, bigla itong hinimatay. Pero agad din namang nagising. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, nandoon ng kanyang lolo. Lo, regalo para sa'yo. Aba! Ayos! Salamat dito mahal kong apo. Naku, wala ho yun lo. Basta para po sa inyo. Pero ilang araw pa naman bago birthday ko eh. May regalo ka kaagad sa akin. Pagka mag-alala po, meron din akong iririgalo sa'yo. Ano ho yun? Pasok ka rito, kaibigan. Pasok ka. Lo? Sino tatawag niyo, Lo?
Ay yung kaibigan ng iyong ama, si Nolesto. Kayo si Mamang Nolesto? Ang kaibigan ng aking ama? Siya yon. Halika kaibigang Nole. Huwag kang mahiya. Kamusta ka na, Agi? Heto ho. Maayos naman. Nakikita ko sa iyo na sobrang tibay mo at ginagamit mo sa tama yung mga iniwan na gamit ng iyong ama. Oho, napakahusay nga po nito eh. Pero alam nyo, nalulungkot pa rin ako eh. Sa kabila ng pagiging ganto ko, yung kaibigan ko naman ho, parang naligaw ho yata ng landas. Sino yan nun? Agi? Si Tony po. Tony? Teka, hindi kaya ito yung junior ng kaibigan ng iyong ama? Oho, yung tatay ko po at yung tatay niya magkaibigan. Tapos junior nga po yun si Tony. Kaliwa yun. Kaliwa? Oo, kaliwa si Tony. Ano ba nangyari dun sa batang yun? Naligaw na nga po siya ng landas. Mamang Nole, maaari ho ba tayong pumunta ron? Sige. Ngayon na? Oho, tara po. Pumunta sila sa bahay ni Tony na nung mga oras na yon ay napakaraming nagpila na mga pasyente. Katulad ng dati, bago makapasok ang mga pasyente, kailangan munang maglagay sa lata doon sa pintuan. Pasok na! Huwag ka nang upo! Ano nangyari sa'yo? Wika ni Tony sa isang batang pasyente. Masakit po kasi yung likod ko eh. Masakit! Ganto lang yan! Tawang-tuwa si Tony dahil sa pag-aakalang sa pamamagitan ng kanyang paghimas sa likod ng bata ay kaya niya itong pagalingin ng mabilisan. Pero sa oras na ito, nabutata si Tony dahil mas lalong sumakit yung likod ng bata. Nagsisigaw tuloy yung bata dahil sa sobrang sakit. Teka! Huwag kang sisigaw. Nandito ka sa bahay ko ah. Mukhang humihina na yata yung powers ko ah. Next! Aray! Sakit na likod ko! Sinabing na huwag kang sisigaw eh. Nilakihan ni Tony ng mata ang batang yon, kaya't natakot sa kanya at lumabas na lang. Ang sumunod na pasyente ay tila ba sinasapian. Sa mga ganong punto ay bihasa na si Tony na palayasin at saktan o kaya naman kitilin ng buhay ng mga mangkukulam na sumasapi sa kanyang pasyente. Pero sa mga oras na yon nabutata na naman si Tony dahil hindi gumana ang kanyang orasyon. At kahit dikitan ni Tony ng kanyang trespiko, ang noo ng kanyang pasyente ay baliwala lang. Walang kwentang albularyo! Wika nung nakasapi. Sa galit ni Tony dahil hindi niya mapagana ang kanyang kakayanan, yung kanyang pasyente ay kanyang sinampal tapos tinadyakan. Nang tadyakan niya yung pasyente, tumurit ito kay Kanole tapos kay Agi. Agi, ikaw na naman? Mga kababayan, hapon na kasi eh. Medyo humina na ang powers ko. Naubos na yata sa kagagamot. Bukas na lang po uli. May mga taong sumagot. Sinabi ng mga ito na hindi na sila babalik dahil hindi naman daw yata albularyo si Tony at saka maling-mali na mananakit ito ng pasyente. Pag-alis ng mga tao, bukod tanging si Agi at si Kanole na lang ang naiwan. Ikaw, bumalik ka na lang bukas. Agi, bakit? Huwag mo siyang palisin. Hindi siya pasyente, Tony. Ganon. Bakit? Sino ba to, Agi? Hoy, anong kailangan mo? Magaling. Magaling yung ipinakita mo kanina. Napatawa mo ko ron ah. Pero lihim lang.
ikaw pala si Tony Jr. Bakit? Ba't mo ko kilala? Yung tatay mo, Tony rin. Pero senior. Kilala ko, tatay mo. Alam ko kung anong kaya niyang gawin. Pero Tony, binabalaan kita. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Nangahamak ka lang ng tao eh. Tsaka nasan yung maestro mong matanda? Ano bang sinasabi nito, Hagi? Sino ba ito? Yan si Kanole. Ang taong lubhang napakadelikado para sa mga katulad mo. Sumuko ka na, Tony. Lahat ng mutya mo, ilagay mo dyan sa batya para humaba pa buhay mo. Ano? Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Tony, magkaintindihan nga tayong dalawa. Inuulit ko, ako si Nolesto at ikaw si Tony Jr. Meron kang gamit na kaliwa. Yan ay mana mo pa sa iyong ama. Hindi mo ba alam? Yung maestro mong nagturo sa iyo sa loob ng santaon na aswang? Hindi. Hindi totoo yan. Totoo yun. Yun ang totoo, Tony. Alam kong alam mo yun at nagkukunwari ka lang. Tony, hanggat maaga pa, isuko mo na sa akin ang mga gamit mo, lalo na yung trespi ko at yung mutya mong kaliwa. Lahat ng yan gagawin kong abo para matakasan mo pa ang madilim na sasapitin mo balang araw. Hindi makapaniwala si Tony sa sinasabi ni Kanole. Gusto niyang patunayan kay Agi at kay Kanole na walang katotohanan ang mga yon. Sinubukan pa nga ni Tony na gamitan ng kanyang abilidad si Kanole, pero lahat yon ay walang talab. Huwag mo nang subukan pa, Tony. Wala kang magagawa. Alam mo ba kung bakit hindi gumana yung panghihilot mo sa bata? Ihip lang ang ginamit ko sa'yo. Tsaka doon sa pasyenteng tinadyakan mo. Hindi yan tama. Tony, makinig ka sa akin. Yung maestro mo ay isang nakakatakot na bangkilan. Ang matandang yun ang nakatira doon sa bundok na yun. Mag-isa siya dyan. Lahat ng umaahon dyan, maswerte kung makakauwi pa dahil kinakain sila ng matandang yun. At dahil sa alam ng matanda na ikaw ay merong mutya ng kaliwa, pinagsamantalahan ka niya. Ginamit ka niya para balang araw merong kusang pupunta sa matandang yun na recruit mo. Ginagawa mo na yun eh. Hindi mo pa ba alam? Hoy, anong sinasabi mo? Anong recruit na pupunta sa kanya? Wala akong alam doon. Hindi mo ba talaga alam? Meron kang mga ginagamot na hindi gumagaling. Imbis na gumaling, yung mga kaisipan nila ay nagbabago. Napupunta yung isip nila sa matandang yun. Pumupunta sila roon. Hindi mo ba napapansin na yung mga dati mong pasyente ay hindi na bumabalik pa sa'yo? Kasi wala na sila. Yun ang totoo. Hindi totoo yan! Kung meron niyang katotohanan, sige, puntahan natin ang maestro ko. Pumunta sila sa kabundukan nang walang sali-salita. Habang sila'y naglalakad, ni hindi man lang sila nagkikibuan. Pero si Agi, labis na nag-aalala sa kanyang kaibigan. Kanole, may sasalba pa ba natin ang kaibigan ko? Oo, kaya pa yan. Pagdating nila roon, agad na pumasok si Tony sa bahay ng kanyang maestro. Pero bigla siyang sinakal noon at itinapon papalabas. Bakit, maestro? Bakit? May nagawa ba akong mali sa'yo? Bakit ka nagsasama rito ng mga albularyo? Tony? O, kita mo na, Tony. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Galit siya sa mga katulad namin dahil siya'y kalaban namin. Lumabas ang matandang yon ng normal lang itsura. Sa loob ng 2 minuto, nakapagpalit ito ng anyo. Lubhang nakakatakot ang itsura ng matandang yon. At ang una nitong sinugod, walang iba kung hindi si Tony. Lahat ng mga nakasuot sa kanyang dibdib ay kinuha ng bangkilan na aswang at isinuot
sa kanyang dibdib. Dahilan kung bakit biglang lumupaypay si Tony na parabang wala ng sariling buhay. Agi, kunin mo yung kaibigan mo, ilayo mo na. Sige po. Ang bangkilan na yon, napakalaki ng agwat kesa sa mga gabunan at sa iba pa. At higit sa lahat, ang nasabing bangkilan ay matanda na, kaya ito'y eksperto na sa lahat ng larangan. Nilabanan ito ni Canole ng kamay sa kamay, hanggang sa napansin niyang hindi ito basta tinatalaban kung suntok lang ang kanyang gagamitin. Hanggang sa napansin ni Canole na sa dibdib ng bangkilan ay merong kakaiba. Alam ko na kung saan nanggagaling yung lakas mo, bangkilan. Wika ni Canole. Nang sugurin niya ang bangkilan na yon, ginamit niya ang kanyang kanang kamay. Sinuntok niya ang dibdib nun, kasabay nun ang pagdukot sa nakalagay sa kanyang dibdib na inakala ni Canole na nakasabit pero hindi pala. Isa pala itong kakaibang bato na nakadikit sa dibdib ng nakakatakot na bangkilan. At nang makuha ito ni Canole, rinig na rinig niya ang sigawan ng kung sino na nagmumula kung saan-saan sa paligid. Ano nangyari? Ano yun? Gulat na wika ni Canole, at napansin niya ang matandang bangkilan ay bigla na lamang parang nauupos at nayuyuko, hanggang sa unti-unti itong bumalik sa dati. Naging isa siyang matandang kubang kulubot. Bangkilan, yan na nga bang sinasabi ko eh. Sa tanda mong yan hindi ka pa nagbago. Inantay mo pa talagang magkita tayo. Nandirito pala ang lakas mo. Ito ay mga pinagsama-samang bertud ng mga manggagawi na kaliwa at mula sa iyong lahi. Dito nang gagaling ang karugtong ng iyong buhay, kaya pasensyahan na lang tayo. Ang bertud na yon ay nilusak ni Canole gamit ang kaliwa nitong kamay. Nang malusak yon, kasabay nun ang pagbawi sa buhay ng matandang bangkilan. Tapos na. Agi! Agi! Tony! Ha? Bakit? Ano nangyari? Nakita ni Canole si Tony na wala na ring buhay nung mga oras na yon, at iniiyakan siya ng matalik niyang kaibigan na si Agi. Wala na tayong magagawa. Pinili ni Tony ang ganyang buhay. Bahala na tayo kung paano natin ipapaliwanag to sa kanyang ina. Ibinaba nila si Tony mula sa kabundukan. Pagdating sa kanilang bahay, galit na galit ang kanyang ina. Sinabi ng nanay niyang pinatay daw ni Canole at ni Agi ang kanyang magiting na anak. Pilit namang ipinapaliwanag ng dalawang kanilang side, pero sarado na ang isipan ng nanay ni Tony. Sinabi pa nga nitong tatawag siya ng pulis para arestuhin ang dalawa. Hindi naman umalis yung dalawa at inantay ang mga otoridad. Nag-imbestiga ang mga ito kung bakit namatay si Tony, pero sa kabutihang palad, walang nakita at walang bakas na si Tony ay namatay nang dahil sa ginawa ng dalawa. Ayon sa pag-aamin ng dalawa, ang pumatay kay Tony walang iba kung hindi ang kanyang maestrong bangkilan na mataas na uri ng aswang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakaganda ng kwento natin sa araw na ito. Sa mga gusto po dyan ng Saint Benedict Chime na pwedeng isabit sa pintuan ng inyong bahay para kayo protektado sa mga mangkukulamang babarang, meron po kami yan. At meron din po kaming
San Benito na necklace.